Meron po talaga mga taong hindi tumitigil, para ang ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ay siraan at ibagsak. Pero ano po kaya mangyari sa kanila? Ano po? Ito po yung i-discuss natin ngayon. Pero bago yon ay kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva at kay Gloria Cagastian Villanueva sa TikTok. Follow nyo na po. Like, share, and subscribe. So yun po. Ang tanong natin, ano nga ba ang mangyayari sa mga taong hindi talaga tumitigil para sa pagbalangkas ng kanilang maiitim na balak, no? Para sa ating President Ferdinand Marcos Jr. Ayan. So, ala natin medyo tindi rin naman, So, anong dapat natin gawin? Meron palang mga ganyang nagnanais ng ating Pangulo ay ibagsak. Anong gagawin natin? Ano po? So, ito po yung sinabi ng Lord na dapat nating gawin bilang mga mamamayang nagmamahal sa ating bayan, sa ating Pangulo. Number 1, yon dapat maging mapagmatsyag daw po tayo sa ating kapaligiran. Ano ba nangyayari? Patuloy na ipanalangin ng ating President BBM, na siya po ay, maligtas, no? At hindi lamang siya maligtas sa mga patibong nitong mga nagnanais na siya ibagsak, kundi ito pa yung ang last na papanalangin natin ay sa halip na ang Pangulo ang bumagsak sa kanilang patibong, no, o mahulog sa kanilang patibong, ano po ang mangyayari? Pag-pray natin na sila talaga din ang mahulog sa patibong na kanilang ginawa para sa presidente. Makita po natin kung paano gumawa ang Lord, Sabi kasi ng Lord, di ba? Do not repay evil for evil. Kaya hindi naman po ginagawa yan ng ating presidente, di ba? Makita natin, sobrang bait nga ng president natin hindi siya nagre-retaliate din sa mga kung ano-ano paninira sa kanya. Pero eto po, meron pong gaganti para sa kanya. Bakit? Yun yung sinasabi sa Biblia, mga kababayan, na wag kang maghihiganti kasi ako yung gaganti para sa iyo. Yun, di ba? Yun yung sinasabi ng Lord. At kung sila ay gumawa ng patibong para sa ating Pangulong President Ferdinand Marcos Jr., no? Yung patibong na yun, hindi ang presidente natin na mahuhulog, kundi sila. At yun yung panalangin natin. Para kasi ang gusto ng Lord ang ating presidente ay makatapos sa kanyang termino sa 2028. So, yun ang gusto ng Lord. Kaya yun din ang gusto natin kasi gusto natin na ang ating bayan ay umunlad at pumayapa. At yan po yung nasa heart ng ating presidente. Bakit? Inilagay na yan ng Diyos sa kanyang puso. Kaya yung ginagawa niya. Di ba? So, yun po. So, ipag-pray lang natin ating presidente. Mga kababayan. Gusto natin talaga umunlad yung yung ating bansa para naman hindi masyado tayong huli sa ating mga kalapit bansa. Dito sa ASEAN, di ba, no? Kaya yan po yung papanalangin natin, huwag niyong kalilimutan. At ito po ngayon ang inyong Lola, si Lola Madam Villanueva, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaya sa'yo ng buhay. God bless everyone. Bye!